Kagandahan po doon sa, again, nabanggit sa Bible reading, no, ng ating tagapanguna sa ating panambahan, na bagamat pinapahintulutan ng Panginoon yung request nila ng pagkakaroon po ng hari dahil nakita nila ng ibang bansa ay makisig, kumbaga matikas dahil mayroong hari na nangunguna sa mga labanan. Maaring out of, tawag dito, inggit, itong bayan po ng Israel, ay gusto rin nila na magkaroon po ng hari. Gaya-gaya kasi sila eh. Pero again, dahil po sa ito ay pinahintulutan po ng Panginoon at nabanggit kayo na yung may layunin po ang Diyos sa kanyang pagpahintulot at sa pag-usad po ng kapahayagan ng Panginoon at maging sa history. Actually, yung mga hari dito ay anino, no? Anino po sila, foreshadow po sila sa tunay po na haring suguin po ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang gandahan po, dahil ang lahat, karamihan po sa mga hari ay hindi tapat. Nag-failed po sila. At again, ito po ay mayroong anticipation na yung hari na susuguin po ng Diyos na walang iba kundi ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo ay walang palya. Wala pong kamalian at wala ni anumang kasalanan. At yun yung ating higit po na kailangan na kaya pong magdala sa atin, hindi lang po sa makasurvive po sa mundong ito na pansamantala, kundi kayang mag-akay sa atin maging doon po sa lugar ng kaluwalhatian. Yan po ang ating haring Panginoon Yesus. Siya din po yung hari na mayroon na pong napatunayan sa laban ng Kristiyano. And in fact, siya yung unang victorious na kumakatawan po sa mga tao ng Diyos. At maski na nga, doon pa lang sa aklat ng Henesis, mayroon na pong pangangaral, paunang pangangaral, pangako na ang haring ito ang siyang maggapi, no? Dudurog sa kaaway. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung ating serye sa Ephesians 6 tungkol po sa mga sandata na pang-Kristiyano, sandata po sa spiritual po nating labanan, hindi ito isang labanan po na baka sakali tayo ba'y manalo o hindi. Isa itong labanan mga kapatid na mayroon ng kasiguraduhan ng panalo. Bakit? Namatay si Kristo. Ngunit ang kaniyang mission po sa pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo ay sinilyuhan ng Diyos sa punto na ito'y tinanggap ng Panginoon bilang kaniyang mabangong samyong alay, bilang kabayaran po sa mga pagkakasala ng kaniyang bayan. Pero dahil po si Kristo ay hindi natapos yung kwento niya sa libingan, mga kapatid, hindi natapos yung kwento doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po ng empty tomb, di ba? Yung libingan na walang laman. Ang ibig sabihin po, buhay ang ating Panginoong Yesus mula sa mga patay. Larawan po yan mga kapatid ng pananagumpay ng ating Panginoong Jesucristo at doon tayo nakaangkla sa Kanya. Pero nakapagtataka kung bakit tayo ng mga manampalataya ay inatasan pa rin na makisali sa nanatiling labanan bago po darating o hanggang babalik ang ating Panginoong Yesus. So mayroong, sabihin po natin, makalangit na motivation, victorious na, at mayroon na pong certainty ang labanan po na ito na kung saan ikaw at ako bilang manampalataya ay kabilang na, kasali na po. At ang nangyari pa nga sa labanan po na mayroon tayo sa ngayon ay ang defensive, kumbaga ang defensive party ay ang kaaway. Ang sabi ni Kristo, in light po sa kanyang tatahaking misyon doon sa Jerusalem na siya mamatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw po ay muling mabuhay, ang sabi ni Kristo, sa pagtanggap niya ng lahat ng otoridad galing sa Ama. Ang sabi ni Jesus, even the gates of hell shall not prevail against the church. Dahil yung iglesia ng Panginoon ng mga manampalataya ay tinuring niya pong agent, no? Mga sundalo sa kanyang kaharian at sa kanyang paghari na sa punto po na tayo po ay nasa winning side, mga kapatid. At ang kalaban, ang mundong ito ay nasa defensive side. Pero hindi ibiro dahil nga normal po yung struggle. Nandoon po yung mga kumbaga, realidad ng pakikibaka. At kapag hindi mapagmatyag at hindi po pagsunod sa malinaw na mga demand sa atin bilang mga sundalo sa krus ng ating Panginoon Yesus, maya-maya may mga pagbagsak. Kaya mainam po na bagamat
Oo, tagumpay na si Kristo. Mayroon na pong silyo ang kanyang panagumpay sa paraan po ng kanyang muling pagkabuhay at sa pag-akyat sa langit at sa pag-upo sa kanan ng kanyang Ama. Dahil yung alam natin, yung buhay ni Kristo completely at yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo ay license po ni Kristo na si Kristo ay muling makabalik sa kanyang kaluwalhatian. Huwag niyo lang isipin na si Kristo ay rightful makabalik sa kanyang kaluwalhatian sa kanan ng kanyang Ama dahil Diyos siya. Oh, totoo po yun. But ang paliwanag po ng scriptures kung bakit muling tinanggap si Jesus sa kalangitan at makaupo sa kanan ng kanyang Ama na mayroong firm authority dahil sa kanyang perfect na buhay, pagsunod at tagumpay maging sa pagbayad sala. Alang-alang po sa mga sumampalataya. But bagamat sa assurance po ng tagumpay, si Kristo yung ating kapitan ng pananampalataya. Siya yung nagbanggit po na siya yung nagpasimula at magtatapos ng ating pananampalataya, Hebrews 12, di ba? Pero andun po yung realidad para sa atin mga kapatid na again, gamitin ko ulit yung word na hindi tayo passive. Gusto ng Diyos na isali ka at kasali ka nga. Ito ay hindi po opsyon. Hindi to optional kumbaga. Kumbaga ito'y dapat mangyari sa atin, andun yung willingness, pag-commit ng ating sarili. Hindi po dahil wala kang magawa, kundi ito yung tanging paraan sa pagpasok po sa kaharian hanggang sa kaluwalhatian. Ang makisali na may aktibong pag-resist laban po sa pakana ng kaaway ng ating pananampalataya. Again, sa Ephesians 6 verse 13 and 14, so inyong napansin po na umusad na tayo sa ating serye sa panghapon po na panambahan. Nung nakalipas po na 3 linggo ay laan po natin yung ating mga pangangaral na ito'y kalakasan po galing sa Diyos. Bagamat involved tayo, pero ang kalakasan po na gamit po natin sa pagsuot ng baluti o yung complete armor of God ay hindi ating sariling lakas, hindi ating sariling kakainan, kundi kakainan po ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan. Basahin ko po yung verse 13 and 14 mga kapatid. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigtisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. So, purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. At least 2 dito ang nabanggit po na armor. Yung sinturon, tapos yung pangalawa ay nabibigtisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. So yung tinatawag na breastplate of righteousness. So pinagsama ko yung huling bahagi po ng verse 13 at 14 sa ating mensahe na tayo po'y manindigan ng matibay, matatag sa masamang panahon. Mayroong panawagan po ng pagpapatuloy sa katotohanan at sa katuwiran. So standing firm in the evil day, perseverance in truth and righteousness. At alam po natin mga kapatid, actually yung kataga po na evil days ay eschatological term po yan. Gospel-oriented po yan ng mga kataga na kung saan kahalintulad po yan sa mga language po ng New Testament mga kapatid na tayo po nasa huling araw na. Sa iba, ang turing po ng last days ay far future pa yan. No? Yan na yung mga huling araw kung sobrang lapit na talaga ang ating Panginoong Jesucristo. At alam po natin na, o alam po ninyo na hindi po yan yung ating tinayuan na view sa ating pagbasa po sa Biblia. Malinaw po ang last days na kung saan describe po ng Biblia na masamang panahon. No? Huwag niyo isipin na yung Old Testament hindi masama. Kundi mas na-anticipate po yung kasamaan ng panahon nung si Kristo ay pumarito. Ay, tanda po yan kung inyong mapansin po sa mga tala sa Gospels na minsan libo-libo yung mga demonyo nagsasama
para labanan po ang ating Panginoon Hesus. Dahilan po na sa otoridad ni Kristo, i-cast out niya yung mga demonyo. Inyong mapansin po na tanging yung ganong episode ay tanging na-reveal lang po yan sa panahon po na si Kristo yung nabuhay sa lupa. Hindi na po yan makikita yung pag-cast out ng mga demonyo sa epistles, sa mga sulat. Hindi na po yun issue nila at hindi na priority. Kasi nga dagsaan po yung pwersa ng kadiliman at kaaway para pigilan ang ating hari sa kanyang misyon ng pagliligtas. Mga kaibigan at mga kapatid. Ang ating napansin, no? Napansin po natin na ito po ay sinali tayo sa ganung hakbangin na makikilaban dahil nga sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. So nag-umpisa na po yung tinatawag na evil days in the most intensified way nung first coming ng ating Panginoon Jesus. Bigyan ko kayo ng halimbawang mga passage, mga kapatid. Hebrews 1. So, atin lang munang niribat, no, yung claim na ang last days ay sobrang layo pa ito. At hindi pa ito yung ating panahon. Ang panahon po natin ay hindi may tuturing na last days. Ayon po sa Hebrews 1, kung saan sinugo ang ating Panginoon Jesus bilang pinaka-final mode ng revelation, no? Kasi noong unang panahon, ang Diyos ay maaaring magpahayag sa panaginip, sa mga himala, sa mga vision, pangitain. Pero pagdating po sa pinaka-peak ng conclusion ng kapahayagan po ng Diyos, natapos ito sa persona at gawa ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi po sa verse 1, ang chapter 1 ng Hebrews, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito, malinaw, may mga huling araw, pero ito, ngayon, sa kasalukuyan, sabi po na may akda ng Hebrews at ilang libong taon na po ang nakalipas. From that inference, from that reference of time, mga kapatid, sinabi na po ng mga apostles, yung mga may akda ng mga sulat sa Biblia, na nag-umpisa na ang huling araw. At anong patunay na nag-umpisa na? Sabi doon, nagsalita sa atin, sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. Sa kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. So malinaw, mga kapatid, ng last days kung saan ang description po ng Biblia ay evil days. Salungat po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay nag-umpisa po ito sa first coming ng ating Panginoong Hesus at magkaroon po ng conclusion sa kaniyang muling pagbabalik. Ganun lang kasimple yung ating view sa eschatology, kumbaga. First coming of Christ, kasama na po doon yung kanyang incarnation, yung pagkatawang tao. Tapos yung pinaka-final day, mayroon kasi sa Biblia na tinatawag na pinaka-last day. Maliban po sa last days, kung saan covering the first coming of Christ at yung conclusion po ng muling pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus. Pero yung pinakahuling araw, yan talaga yung araw na muling babalik si Jesus. At maaaring nagsabi, Pastor, paano po ma-reconcile yung mga senaryo sa Biblia na mayroong white throne judgment, mayroong resurrection, both the living and the dead, kumbaga yung mga unbelievers pala at mga manampalataya. Paano po yun mangyari sa isang araw lang? Abangan natin. No? Abangan natin anong gagawin po paano mangyari na makikita yung muling pagbabalik ni Jesus sa lahat ng dako ng sanlibutan. Kaya nga gumawa ng Diyos ng sanlibutan mula sa wala eh. Huwag natin pahirapan yung ating sarili sa mga speculation po na hindi natin masagot sa ating sariling pangunawa, mga kapatid. At dinidiinan pa ni Pablo sa pag-describe po nitong huling mga araw, mga kapatid, na sinasabi sa ating talata kaya na doon sa Ephesians 6 na masamang panahon sa 2 Timothy 3. Maaring hindi ito bagong issue sa atin. Issue na po nila noon. Pero again,
Ito'y nabanggit po ng apostol in light sa proclamation po ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. 2 Timothy 3. Alam niyo po, bago si Pablo nagtalakay kung saan nakasandig po yung ating doktrina tungkol sa banal na kasulatan, di ba? Yung inspiration of the scriptures, holy scriptures. Bilang ito ay salita ng Diyos doon sa 15, verse 15, 16 and 17. Pero bago po ninatag ni Pablo yung kataga ng lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, hininga ng Diyos, at mapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Verse 1 ng chapter 3, sabi ni Paul, ngunit unawain mo ito. Sinabihan niya si Timothy na sa mga huling araw, again, hindi po huling araw, ang sabi doon mga huling araw, ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Anong uri po ng kapighatian? Daluyong ba? Bagyo ba? Mga cosmic events ba? Lindol? Tsunami? Bagamat maring kabilang po yun mga kapatid. Pero yung kapighatian na tinutukoy po ni Paul ay may kinalaman po sa morality ng sanlibutan. Verse 2. Ito yung description po at buhay, pamumuhay ng mga tao sa mga huling araw. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Pastor, kapighatian pala yan? Ay malamang, oo. Minsan kasi, mas interested tayong pag-usapan yung mga big events, mga viral na mga pangyayari na maaaring ang isang bansa ay binaha, milyon-milyon ang napiktuhan, nalunod, at etc. Mga panlabas po ng mga pangyayari na maaaring hindi tayo apektado mga kapatid. Pero ang kapighatian na tinutukoy primarily ng mga apostles ay hindi po yung mga karanasan labas sa atin, mga balita, mga gera, oo, kasama po yan. But most and primarily, ang espiritualidad, ang spiritual status sa araw-araw ng pamumuhay ng mga tao sa mundo. Kapighatian po yun. At unang binanggit po ni Paul, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang. Sino na tamaan dyan? Mga walang utang na loob, ayun pa. Walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang likas na pag-ibig, no? By nature, wala tayong pag-ibig, sabi dyan. Mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa salapi, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayaman, sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Grabe no? Napakalupit na description ni Paul para kay Timothy, para sa iglesia, upang balaan po ang church na yan yung pighati, yan yung kapahamakan, yan yung kapighatian po sa mga huling araw. At may tanong natin sa ating sarili, hindi ba tukso pa rin yan maging sa mga mananampalataya? Honest to goodness, lahat tayo makapagsabing amen. Totoo po yan. Na-struggle pa rin po sa atin ng mga mananampalataya. Kaya sinali tayo sa labanan. Sabi ko nga nung nakaraan kung bakit sinali tayo upang malasap natin. Matikman natin kung gaano po ka-first yung labanan. Pero ang kagandahan mga kapatid, hindi lang upang matikman natin, malasap natin, maranasan natin yung totoong laban na may kinalaman po sa espiritualidad. Hindi po ng anumang bagay, hindi yung mga external. O ano pa man yung gustong ipilit po ng mga taong pinaka-main na dapat mangyari, ma-accumulate po natin sa buhay na ito. It is a battle against sin. System of this world. Maging yung ating kalaban po sa pananampalataya. Pero again, maliban po sa pinaranas ng Panginoon na totoo itong labanan na ito, totoo ito sa itong sarili, gusto rin po iparanas ng Panginoon kung gaano katamis ang tagumpay, ang maranasan mismo sa araw-araw ng anong ibig sabihin ng pananagumpay laban sa aking personal na kasalanan.
laban sa sistema ng mundo na punong-puno ng korupsyon, laban sa mga prinsipyo ng mga tao na maaaring iba dito ay mga kasamahan natin sa lipunan na gusto kang inganyuhin, gusto kang isali at lunurin po yung buhay mo sa layaw ng mundo at sa punto po na masakripisyo ng ang iyong pananampalataya at naging instrumento ka na at kasangkapan ka na, hindi na yung kapitan ng ating pananampalataya, kundi mismo ng nangunguna. Kalaban po natin nangunguna upang hatakin ang mga mananampalataya. Nabanggit ko sa inyo nung nakaraan po na aral yung ating kaaway, mga kapatid. Hindi siya all-knowing. But expert po siya pagdating po kung mayroon siyang gustong aralin na Kristiyano at gusto niyang pagbagsakin, gagawin niya ang lahat. Siya po yung the most patient at grabe po ka persevering na uri ng kalaban na walang humpay at hindi ka tantanan sa kanyang isip hanggat sa hindi ka lulugmok. Pero kagandahan po sa scripture, mga kapatid, gaya ng ating nabasa, no? Gaya po ng ating nabasa, may biyaya ang Diyos. Hindi lang niya ina-assure na totoo ang labanan, totoo rin po yung tagumpay kay Kristo. At all the more kang magpuri sa Panginoon kung ikaw mismo sa mga personal struggle mo, sa pakikipaglaban mo laban sa mga maling prinsipyo, kasalanan, pandaraya ng kaaway, na maski na sa iglesia ay pumapasok, aware po tayong lahat na nangyari po yan, nawa i-preserve tayo ng Panginoon at bigyan pa tayo ng ibayo pang makalangit na linte, no? Sa pagtingin po ng mga bagay-bagay na sanay sa ating budhi, sa ating konsensya, sa ating puso, sa ating isipan, mayroon tayong conviction na hindi madungisan ng purity ng aral ng salita ng Diyos. Dahil ang labanan po nitong spiritual na labanan, mga kapatid, magsimula sa isipan di ba? Sa context po ng Ephesians 6. Inyo makita po doon na may kinalaman po dyan sa pagtuturo kung bakit sa ating talata sa verse 13, ang pangunahin, di ba? Ang pangunahin pong sandata na binabanggit ni Paul ay katotohanan. Dahil yan yung magpa-stable po sa isang sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po. Yan po yung magpatibay sa sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. At alam natin, pag sinabing katotohanan, mga kapatid, may kinalaman po yan na involved yung ating isipan. Kaya nakakalungkot, no? Nakakalungkot at I hope sa ating mga karanasan sa mga iglesia, without condemnation, but mayroong babala, na kapag yung mga gawain ay tila bagay na-hypnotize ka na lang at wala kang magawa kundi umiyak at lumuhod at wala ka na sa sarili at pinapalagay mo na yun ay pagpaparamdam ng pagkilos ng Diyos sa iyo. But void ang iyong isipan ng katotohanan, delikado po yun. Actually, nakakatakot dahil ayon pa kay John MacArthur, yan yung practice ng mga cultic group. Empty your mind. At gumagamit po ng ibang mga pakana at mga pakulo para lang mawala kasi yung sarili as if punong-puno ka ng Espiritu. No. Feeling of the Holy Spirit in the Bible includes feeling of the Word of God na mag-recite po sa atin Ephesians 4 and 5 and Colossians 3. Parallel po yan na mga passage, mga kapatid. May kinalaman po, engage ang ating pag-iisip. Hindi po upang maging intellectual, kundi itong katotohanan na ito ay maging panangga natin, no? Tulong sa atin na tayo po ay makatagal sa labanan. So isa-isahin po natin, napahaba yung aking intro. Pero doon sa verse 13, mga kapatid, ang pinaka-aim na gusto kong tingnan po natin, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Mayroon pong analogy, mga kapatid, mayroon pong larawan ng perseverance. Hindi po after ang Panginoon sa dami ng tagumpay, which is maganda. At minsan,
Kahit po yung ating mga spiritual victory, kapag hindi rin tayo magbantay, pwedeng gamitin po yun ng kaaway na dayain tayo. At hindi na tayo magtiwala ng patuloy sa Panginoon. But ang demand po sa atin mga kapatid, yung lingwahe na tayo po'y makatagal sa labanan. Perseverance. At when the scriptures concept concerning perseverance mga kapatid, bahagi ka. Talagang maramdaman mong pagod ka spiritually. I-invest mo yung sarili mo talaga. Makikibaka ka, makipaglaban ka. Again, hindi sa iyong sariling lakas, pero involved ka na tumatawag, Panginoon, hayaan mong ikaw ay sumagana sa akin sa iyong kalakasan na hindi lang ako makasurvive daily, kundi makatagal. Alam niyo po, sa may daming labanan po sa buong daigdig, mula pa nung unang panahon maging hanggang sa ngayon, nabanggit kayo na yung mga news, no? Ang pinakamatagal po na labanan ay ang labanang Kristiyano. Labanang Kristiyano na kung saan ikaw at ako ay kasali, mga kapatid. Matalam natin, bagamat mayroong demand po ng perseverance, it is God is the one who preserves us. Mayroon na pong, again, certainty dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoon Hesus. At yung kasiguruduhan po ng pagpreserba ng Panginoon, yung preservation ng Panginoon sa atin, ay yung kanyang, hindi po wishful hope, kundi certainty of our Christian hope, blessed hope, glorious hope, eternal hope. Ang muling pagbabalik po ng ating Panginoon Hesus. Sa ibang mga pananaw po, ang mas interested silang pag-usapan na mas medyo exciting, either una ang pagpasok sa langit, no? Tapos yung pangalawa ay yung millennium. Yan yung tinatawag nilang mas interesting po na usapin na ikaw ay makabahagi sa 10,000 millennium mo, di ba? 1,000 years. Makabahagi ka, kapiling mo si Kristong naghari sa loob po ng 1,000 taon. But ang interesting po, ang most interested po ang Panginoon ay ipakita sa atin na masasabi natin glorious hope, final hope, eternal hope. Hindi actually ang langit. In fact, ang langit, ang language po ng pagpasok sa langit ay intermediate po yan. Temporary po ang lugar po ng langit para sa mga mananampalataya. Kung saan doon ngayon yung mga kaluluwa ng mga mananampalataya. And they are waiting na maging kumpleto sila. Suotan sila ng makalangit po ng katawan hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon Hesus. At atin pong baguhin, kaya i-reform yung ating pag-iisip sa sinasabing hope po ng Biblia. Ang hope po ng Biblia na tinuturo sa atin, Titus 2, ang muling pagbabalik po ng ating Panginoon Hesus, resurrection of our earthly bodies, na gawing immortal po ng Diyos, gawing incorruptible yung ating makalupang katawan. Palitan po ng makalangit ng katawan upang maging fitting doon po sa pangako ng Diyos na kung saan without reservation at walang hadlang doon sa bagong langit at bagong lupa, ang sanlibutan pa rin na binago ng Diyos, tinanggal ang kaaway, tinanggal ang kamatayan, tinanggal ang kasalanan, the new heavens and new earth. Ang sabi doon, and I will be their God, and they shall be my people. Hindi yung langit, new heavens and new earth. Upang maging fitting ang buhay ng mga mananampalataya on that perfect state, kasama po ang mahal na presensya ng ating Panginoong Hesus. Yan po yung period, mga kapatid, na kung saan nag-exist po itong labanan na ito. Ay, napakahaba po yan. Kung sa makataong estimation, mahaba po yan, punong-puno ng kapaguran, punong-puno ng pagbubunyagi, na wala ni isa sa ating kayang harapin po yan sa ating sarili. But again, sa mga paliwanag ng mga men sa pagilid po dito, napakayaman po napaka-bounty po yung resource ng Panginoon. Na hindi lang maging survival mode tayo sa araw-araw, kundi talagang mayroong progress at mayroong consistency na mangyari. Mayroong definite growth na mangyari, paobserbahan sa atin.
Hindi po sa anumang activity na yung ginagawa para sa Panginoon, but most and primarily, managumpay ka laban sa kasalanan. Yan yung hinahanap natin sa iglesia. At doon po mag-uumapaw yung passion po natin sa paglilingkod sa Panginoon. But walang saysay ang anumang paglilingkod. Pero kung sa ating kalooban, mismo sa ating personal na pagkipaglaban, palagi tayong bagsak. At palagi tayong talo. Yan po yung pinag-usapan kung bakit may pastoral oversight. Hindi sa dami ng iyong involvement sa mga ginagawa sa anumang ministeryo. Which is tama po yun, maganda po yun na magpayabong tayo sa paglilingkod, pero maging tapat tayong lingkod ng Panginoon when we are holy. Kung tayo po'y patuloy na naglilinis sa ating sarili. At it requires perseverance. At the same time, there is trust na ang susi ng lahat ng ito ay yung pagpreserba ng Panginoon para sa atin. Hanggang sa siya ay muling mabalik. Pangalawa, sa verse 14, sabi diyan sa Ephesians 6:14a. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang, referring po sa church, referring sa mga individual na mga manampalataya, at kagandahan po mga kapatid, bagamat marami ang tinutukoy dito, mga believers, hindi po by individual in isolation. Ang context po ng pagbanggit ni Pablo ay as a whole church. Na-identify ni Pablo ang bawat isang manampalataya, pero in the context of a local church, tandaan po natin yan. Ang pagkipaglaban po ng Kristiyano ay hindi po mag-isa. Palagi pong kalakip ang kanyang pakikisama sa iglesia. Dahil sa iglesia po, mayroong mabiyayang pagbabantayan. Hindi po namumulis, no? Hindi po pakichismis lang o anong nangyari, ano yung update sa buhay mo. Andun yung panalangin, andun yung pag-uusap, na sentro ang salita ng Panginoon. We are fellow strugglers in this passing world na kailangan po natin ng magpayuhan, mag-counsel sa isa't isa, magturo sa isa't isa. Maglaan po ng panahon pa sa isa't isa, no? Isang panawagan po para sa individual na mga manampalataya sa context ng samahan ng iglesia. Sabi niya, kaya tumindig kayo na inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan. Ito kasing big kiss o sinturon. Tama ba? Yun. Big kiss sa aking translation. Nabibigkisan ng katotohanan. Ito po yung mag-lock sa lahat po ng bahagi ng armor sa isang Roman soldier. Kung wala po ang lock na ito, para kang kingkoy doon sa labanan. Ipangit tingnan, lagablab yung katawan mo, hindi po fit yung katawan mo, at sagabal sa labanan. Maganda po yun. Sa anumang maraming kakainan po na mayroon ng isang Kristiyano, anumang maraming maaring panangga, anumang maaring sandata ang Kristiyano, without the foundation of truth, mga kapatid, sagabal ang anumang bahagi ng paglilingkod. Kung anumang pinapakitang zeal ng isang manampalataya without the foundation of stable truth, na kung saan sentro ang Ebanghelyo, ang malinaw po na gospel, pati po yung mga doktrinang napaloob nito, wala. Maging pabigat lamang, imbis na yung mismong armor mo ay kailangan po upang usad yung laban, makapag-forward ka, mangyari, ikaw pa yung dahilan ng pagkatalo. Kung wala po ang katotohanan. Ito po yung nag-lock. Sikreto kung bakit makatagal po sa labanan. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. So how we would reflect on these things, mga kapatid. Itong panahon po natin bilang aplikasyon, no? Uso po ang ating panahon na yung tanggapin na lang kung ano yung mga claims ng sino man. Lalo na kapag ang mga claims po ay galing sa mga celebrity. No? Nagbabanggaan po ngayon ng social media, sinasabi ng taong ito
yung kanyang truth claim. Sinasabi naman ng isa ito na mali yan. Ang magandang tanong, by what standard you judge these opinions of people? Parehas po yung dalawa, gumagamit ng Biblia. Pero parehas po, may ituring po ating extreme. Yan po yung ating panahon sa ngayon. Dalawang claims na nagbabanggaan, pero gustong sabihin po ng iba na lahat yan parehas lang. Mali din po yun. Kaya manumbalik tayo, mag-feed talaga tayo palagi, ano ba talaga ang laman ang tinuturo ng scriptures? Faithfully. Plain reading. Hayaan ba natin na gamitin natin yung hermeneutics ng culture na mag-define sa ibig sabihin po ng scriptures? Hayaan ba natin na yung mga political convictions ang siyang ating i-introduce sa scriptures para maging fitting sa ating panahon? Hayaan ba natin na yung uso ngayon ay uso po ng mga sistema ng sanlibutan ay gustong ipasok po natin sa Biblia para lang maging timely ang scriptures? Labanan po yan ng isipan at primarily po, yan yung bantayan ng sinumang leader at mga leaders po ng iglesia. Maraming kabuluanan mga kapatid na once na maging maluwag ang isang gawain po ng Panginoon, susunod na po ang lahat. Papasok na po ang lahat. Kung ito nga ay nakapasok, hamas mo rin iba. Kaya dapat po manatili sa pundasyon ng katotohanan na kung maaari ay hindi po mahaluan ng dungis ng pandaraya, ng kaaway, ng salibutan at ng kasalanan upang manatiling intact, secure ang kabuuan po ng sandata. Pang-atake man o pang-depensa man, kung matibay po yung bigkis, tama yung pagka-bigkis, hindi sa gabal. Hindi sa gabal po ang iyong armor. Sa panahon po ng kasagsagan ng labanan. Pero iwasan din natin maging mayabang, no? Yan pa yung claim, o yan yung charge laban po sa mga simbahan na maaaring nasubrahan po sa intellectual exercise ng pagtuklas po ng mga doktrina. Ibang extreme din po yun at panalangin po natin na ang truth, ang tunay po ng mga totohanan, ang bunga nito ay magpababa talaga sa atin ng lalo. Hindi po natin dinideny na involved yung ating reasoning, yung ating intellect, yung ating pag-iisip. At yan ay yung primary requirement ng Panginoon upang maunawaan natin yung kanyang salita, ating bukas yung ating isipan, at i-welcome po yung katotohanan na doon tayo magmuni-muni, mag-process. Sabi ni Josue ay nguyain ninyong maigi ang scriptures, di ba? Meditate on it day and night. Na yung pagnguya kasi ay kinuha po yan sa baka, no? Yung pagnguya ng hayop. At sa isang study kung bakit yung etymology po ng word na yun, yung meditation, kung saan ma-interpret po or sinasalin po yan sa pagngunguya, yung baka, kung paano po silang ngumunguya, so unang salta ng pagkain po ng baka, yung mga damo, ay nilalasa po yan. Pinipino po nila yan. Yung katas, bilang nutrients, pasok po yan sa katawan. Pero panahon po na yung sapal kumbaga ng damo ay pumunta sa kilantyan, muli nilang ilalabas nila yan. Kaya panahon po yung mga kalabaw, yung baka, na nakatambay sila dahil busog na, bakit nangunguya pa rin? Galing po yan sa kilantyan, pinabalik sa kanilang bunganga, at nguyain ulit as if or makasakali mayroon pang tira na katas ng nutrients para muling pakinabang sa ilang katawan. Yan yung meditation. At kung bakit sobrang pino, minsan pa nga, nung ako yun nandun sa probinsya, at napansin ko ngayong ganun, wala akong background pa sa itong uri ng pag-aaral, na minsan yung kalabaw, habang nakadapa, nguya ng nguya, kinukuha ko yung napinong damo. Sobrang tuyo. Kasi ang paliwanag din pala doon, nung unang pagkain po ng baka, mayroong tinatawag na tuwalya sa kumbaga bahagi ng tiyan ng baka o kalabaw,
Pinipiga nila yon. After po ng pagpiga, sa kanila labas ulit. Kapag sila busog, parang, kumbaga, anong tawag doon, yung ah habang namahinga, pastime ba nila ba? Habang pastime, ibalik ulit yung naprosesong damo at nguyain na ulit para talagang lubusin na makuha lahat ng nutrients. Yan dapat yung sigaw ng ating kaluluwa, mga kapatid, when it comes to the truth of the scriptures. Huwag mo lang nguyain ng isang beses, ng pangalawang beses, ng ikatlong beses. At lahat tayo makapag-testify. Unang basa mo sa text na ito, nakikita mo yung katotohanan. At sa kasunod mong pagbasa at pag-meditate, mayroon na naman. No? Hindi po yan dahil mayroon kang pagkukulang, sabihin po natin, pero mayaman po ang salita ng Diyos. At yan yung kaya pong gawin ng Diyos through His scriptures na makatulong sa atin na tindig tayo ng matibay sa kanyang katotohanan upang manatiling magkaroon po ng saysay ang lahat ng bahagi ng ating sandatang panlaban. So, wag pong mapagod, no? Wag mapagod, mga kapatid. Kayo naman po ay napunta sa isang iglesia na doctrinal, confessional. Again, hamon po yan ng lalong kababaan sa atin, safeguard sa atin. Pero lubusin mo na. Tapos ka na doon sa mga uri ng ministeryo na naglaruan minsan yung ating mga emosyon. Tapos ka na doon sa mga ministeryo na mas higit pa yung emphasis sa mga programa, mission and vision, na ang ilan ay minsan outside na po sa boundary ng scriptures. Pero napabayaan po yung buhay ng congregation kaugnay po sa kabanalan. Yung consistency ng pamumuhay sa kiniklaim na katotohanan. Nagmamatch ba ang buhay ko at pamumuhay ko sa aking tinatayuang katotohanan? Yan yung hinahanap, pinapanalangin po ng bawat tapat na leader dapat ng isang iglesia. At ako mismo ay yung ipanalangin sa ganung bagay. Tayo mismo ay magpanalangin sa ganung bagay. Magtulungan sa ganung bagay na sa biyaya ng Panginoon, nandoon yung pag-oversee ng Diyos sa kanyang iglesia na hindi lang punong-puno ang ulo ng doktrina, kundi in humility. Panginoon, dahil ito yung sinasabi, bigyan mo ko ng lakas. Na hindi lang ito'y aking sinasabi, kinukonfess, kundi mismo yung aking buhay ang siyang nagkukwento ng katotohanan na ito. Mismo yung aking buhay ang siyang patutuo ng katotohanan ito. Upang tayo makatagal sa labanan. Sa pangalawang bahagi po ng Ephesians 6:14, sabi diyan, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. Having put on the breastplate of righteousness. Ang breastplate po sa bandang dibdib sa isang Romanong sundalo ay gawa po ng bakal kaya mabigat. No? Napakabigat po yung armor, kumplitong armor po ng isang Romanong sundalo kung saan ito yung imagery na pinagkunan po ni Paul sa complete armor of God. Isang gawa po sa bakal na nakatakip sa dibdib at sa kanyang tiyan. Na sa anumang talaga ang purpose kasi kung bakit sinadya ni Pablo na hindi po ibang style ng mga damit pang suot o suot po ng labanan ang kinuha ni Pablo, kundi yung Roman soldier talaga. Na ang disenyo, aatake talaga. Aatake. Lulusob upang gapiin ang anumang pakana ng kaaway. No? Hindi talikuran. Hindi design po ng Panginoon na tumalikod. Irresponsible po na pagtalikod kahit kailangan pong harapin ang laban ng Kristiyano. Amazing po sa isang Romanong sundalo, majority sa mga suot po panglaban, harap lang banda sa ulo at sa harap, pati yung paa. Pag italikod mo yung sundalo, Romanong sundalo, walang takip doon sa likod.
Hindi nga design po sa isang sundalo na tatalikuran po yung habang nasa first pa ng pinaka-first na labanan. Kasagsagan po ng labanan, hindi design ng pagtalikod, kundi sa lakas ng Diyos ay tumayo, manindigan, sama-samang manindigan upang step by step ay lalo pong mapagwagian ang mga hakbang po ng kaaway. Kung man sa tumalikod ka, madali kang atikihin. Sa pagtalikod, doon po madaling vulnerable ang mga manampalataya na mapahamak. Kasi nga ang design po ng mga armor natin ay upang umatake at makatagal with all humility and faithfulness. Gamit po yung kalakasan ng Panginoon para sa atin. So, tandaan po natin, ang gandahan lang po nito, mga kapatid, hindi ito ating sariling armor. Breastplate of righteousness, it refers to the righteousness, complete righteousness of Christ na suot-suot po natin ng mga manampalataya. Ang kagandahan po, kahit anumang panta ng kaaway laban sa atin ng mga manampalataya, hindi ito totoo. Hipokrito yan. No? Ito yung buhay niya dati. May mga bintang po ang kaaway sa ating isipan. Kaugnay po sa buhay natin. Pero dahil po suot-suot mo ang katuwiran ng ating Panginoon Hesus, wala na pong sagot ang kaaway, wala nang argumento ang kaaway. Yan yung sabi ni Paul sa Romans 8. Sino ang makapagsampa ng kaso laban sa mga hinirang ng Diyos? Na si Kristo nga na kanyang pinakadakilang kalooban, hindi niya pinagkait. Para sa kanila, mas lalo silang maliligtas. Kahit pa sino po yung hihilira upang pulaan ka sa iyong dating mga kasalanan, ang sabi ng Panginoon bilang hukom, si Kristo na, ang anak ko na, ang katuwiran ng aking anak yung nakikita ako sa tao ngayon. Bilang pinatawad. Yan yung kagandahan mga kapatid. Ano ang atake ng kaaway sa panahon po ng labanan at maaaring may mga pagdududot tayo, bumalik tayo sa natapos mo na gawa ng ating Panginoon Hesus kung saan ang bunga noon sa pananampalataya, ang damit mo na, panangga mo na, baluti mo na ang katuwiran ng ating Panginoon Jesucristo. At ni anumang uri po ng pagsampa ng kaso, magsakdal ng kaso laban sa atin, mayroong palaging sagot ang Panginoon. Ito aking anak, in whom I am well pleased. At lahat ng mga manampalatayang na kay Kristo, sila ay aking katuwiran. Dahil sa aking kaisa-isang anak na nabuhay ng sakdal, binubo ang parusa ng kasalanan, banal, walang dungis at walang anino ng pagbagsak. Tinanggap ang katuwiran ng Panginoon Hesus na naging katuwiran din po ng mga sumampalataya sa Kanya. So tulad po ng isang sundalo na itong breastplate ay nagprotekta. Ano bang pinatusinan po ng breastplate sa mga sundalo? Primary, mga major organ po sa labanan. Puso. Puso mga kapatid. Once na ang puso, literal po na puso, pag ito ay matamaan po ng, ang tawag doon sa bangkaw, araw, sibat, tama ba? Pana? Ay wala talaga. Eh, lalo ng unang panahon, wala namang mga emergency na mga medication. DIY lang yata siguro. Pero dahil bakal po yung breastplate, ibig sabihin, ang pinaka-core na pinag-iingatan po ng Panginoon, yung ating buong pagkatao, yung ating pinaka-ibuturan po ng ating pagkatao, yung ating puso. Protection po lagi ang natapos na gawa ng ating Panginoon Hesus. Yung kanyang katuwiran ay suot-suot natin. Magamit natin bilang motivation na hindi ako nakipaglaban for my own righteousness, kundi dahil sa righteousness ni Jesus na suot-suot ko na. All the more na makausad ako. All the more ako yung makapaglaban pa ng mahusay
ng may katapatan. Ayon sa kanyang biyaya. Ayon sa kanyang kalakasan. As tiniklaim mismo ni Pablo, pansinin niyo po ulit yung pagkabasa sa verse 14. Kaya tumindig kayo ng inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. At sa verse 13 mga kapatid, ang lahat ay tumayong matatag. Intact ang spiritual na armor po ng mga mananampalataya. God willing po ay ating sundan pa yung nalalabi pong mga bahagi ng sandatang Kristiyano, pang-Kristiyano, spiritual na mga sandata sa sunod po ng mga linggo. At tulungan tayo ng Panginoon sa practical na mga aplikasyon po nito. Samahan tayo. At palagi pong humingi ng kalakasan sa Diyos. Tanggapin na ikaw at ako ay nasa labanan at hindi tayo nag-iisa. Nauna ang ating kapitan na nagumpay. Umaasa tayo na mayroong pangako sa hinaharap. Pero isang labanan po ng kasama ang mga kapatid sa pananampalataya.